with thanksgiving and celebrate His love. Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving and celebrate His love. This is the house of the Lord. The gates are open wide. Sinners and saints, strong and faint, are welcome to come inside. Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving and celebrate His love. Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving and celebrate His love. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, alam niyo po bang pinakamabilis na paraan para tayo ay maging masaya? Simple lang, ang magpasalamat ka. The quickest way to become happy, to become joyful, is to be grateful. It is to be thankful to the Lord. Tayo muli ay nagbabalik sa banal na misa, nagpapasalamat sa Diyos. Hindi dahil perpekto ang ating buhay, hindi dahil sobra-sobra napakarami nating natatanggap araw-araw, hindi rin dahil wala tayong problema. Tayo nagpapasalamat sa Diyos dahil sa gitna ng ating mga paghihirap, ng ating mga pagsubok, nananatili siyang mabuti, nananatili siyang nagmamahal, at nananatili siyang bibigay ng mga pagpapala sa atin araw-araw. Isama niyo po sa inyong panalangin kaming mga pari, dahil ngayong linggo ating pinagdiriwang ang St. John Marie Vianney Sunday. Kami din naman po mga pari ay may kahinaan. Kami din naman po mga pari ay dumadaan sa mga pagsubok, sa mga kalungkutan. Naway manatili kaming maging malakas sa tulong ng Diyos para pagpatuloy namin kayong paglingkuran ng buong tuwa at katapatan. At para tayo pong lahat ay makitang karapat-dapat muli makatanggap sa kanyang banal na katawan at dugo sa banal na misang ito, tayo magpakumbaba, hilingin natin muli ang kanyang awa. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maaga. Panginoon, mabaga. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maaga. Panginoon, Gloria in excelsis Deo.
sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lang amang manal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan, na iyong laging kinahahabagan at pinagbibigyan, upang ang tinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugod sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang sinasabi ng Panginoon, narito ang tubig, mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay kumuha rito at bumili ng pagkain. Hali kayo at bumili ng alak at gatas. Bumili kayo, ngunit walang bayad. Bakit ginugugol ang salapi sa mga bagay na hindi nakabubusog? Bakit inuubos ang pera sa mga bagay na walang halaga? Makinig kayo sa akin at sundin ang utos ko, at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Pumarito kayo. Kayo ay lumapit at ako'y pakinggan. Makinig sa akin nang kayo'y mabuhay. Ako'y may gagawing walang hanggang tipan at ipalalasap sa inyo ang pagpapalang ipinangako ko kay David. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinakakain mong tunay kaming lahat, o may kapal. Pinakakain mong tunay kaming lahat, o may kapal. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banay at magalit. Ang pag-ibig niya ay hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Pinakakain mong tunay kaming lahat, o may kapal. Tanging Panginoon ang inaasahan ng tanang nabubuhay. Siyang nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan. Binibigyan sila ng sapat na sapat, hindi nagkukulang. Ano pat ang lahat ay may tinatanggap na ikabubuhay. Pinakakain mong tunay kaming lahat, o may kapal. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao, sa sino mang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Pinakakain mong tunay kaming lahat, o may kapal.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, sino ang makakapag-iwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang kahirapan ba? Ang kapighatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kaubaran? O ang panganib? O ang tabak? Hindi. Ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na pagmamahal sa atin, sapagkat natitiyak pong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan na mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, o ang kalaliman, o ang alinmang nilalang ay hindi makakapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkaing kanyang bigay. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y lumabas ng bayan at naglakad sumunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong yaon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon nang lumapit sa kanya ang mga alagad, sinabi nila, ilang ang pook na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa mga nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangan umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, wala po kaming dala dito. 5 lamang ang tinapay at 2 lamang ang isda natin. Dalhin niyo rito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ng mga tao. Kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at inutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol ng hati-hating tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at sa mga bata. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Welcome po sa ating banal na misa. Pakisabihan nyo naman po, mga katabi nyo, God is good. Sobra-sobra.
Muli po palakpakan natin at purihin ang Diyos. Naniniwala po ba kayo kung sasabihin ko, isa ka sa pinakapinagpalang tao sa buong kasaysayan ng mundo? Do you believe that you are one of the luckiest, one of the most blessed person in the whole history of mankind? Baka sabihin po ng iba, Father, parang hindi naman po eh. Kasi ang nakikita ng iba, yung kulang nila sa pera. Baka ang nakikita ng iba, yung marami nilang problema, yung mataas na bilihin, yung korupsyon sa gobyerno, yung kanilang sakit, yung kanilang maraming alalahanin. Pero bago ka maging malungkot, subukan mong tignan ang buhay sa ibang anggulo. Isipin niyo po ito, kung may natutuluyan kang bahay, kung merong dingding ito, merong bubungan, merong kang higaan na pwedeng tulugan, pinagpala ka. Amen? Kasi po, libu-libong taon ang pangarap ng mga tao ay yung magkaroon lang sila ng ligtas na matutuluyan. Dahil di ba nung unang panahon, saan po natutulog ang tao? Sa kuweba lang, sa ilalim ng puno, sa gitna ng desyerto. Hindi po ba? Kung sa bahay mo may gripo ka pa at sa isang ikot mo lang lalabas ng malinis na tubig, kapatid, pinagpala ka. Amen? Kasi isipin niyo po, sa matagal na panahon, anong ginagawa ng tao para siya'y makakuha lang ng tubig? Pupunta muna siya sa ilog. Mag-iigib muna siya. Dadalhin niya yung tubig, yung timba, pauwi bago siya makaligo, bago siya makainom ng tubig. Hindi po ba? Ikaw ngayon, isang ikot mo lang, may tubig ka na. Hindi po ba blessing yan? Hindi po ba pagpapala yan? Amen? Kung may electric fan ka sa bahay, kung may aircon ka pa, isang pindot mo lang, lalamig na ang pakiramdam mo. Kapatid, pinagpala ka na naman. Amen? Dahil sa loob po ng napakahabang panahon, ang tao po nagtitiis sa init. Baka hindi nyo po alam. Ang kuryente, 140 years pa lang po yan nandyan. At meron po mga tao, hanggang ngayon, kahit na naimbento na ang kuryente, wala pa rin po silang kuryente. Hindi po ba? Kaya kung gumagana yung appliances mo, pinagpala ka. Amen? Kung madilim po sa labas, pagkatapos isang switch mo lang, nagkakaroon ng ilaw sa iyong bahay, pinagpala ka. Amen? Dahil sa libo-libong taon, ang ilaw lang po ng tao ay ang buwan, bituin, kandila, apoy. Yan lamang ang liwanag ng tao pag naggagabi na. Hindi po ba? Kung may microwave ka pa na kayang painitin yung pagkain mo sa ilang minuto lang. Kung meron ka pang ref, kayang panatilihin fresh yung iyong pagkain, pinagpala ka na naman. Amen? Dahil nung unang panahon, wala naman pong refrigerator, wala naman pong microwave. Kaya yung pagkain ng tao, minsan tumitigas. Di po ba? At kung meron kang maliit na rectangle na umiilaw na gadget, yung cellphone, kaya mong marinig lahat ng musika, kayang ipakita sa'yo lahat ng lugar sa buong mundo, kaya kang turuan ng lahat ng kaalaman sa buong mundo. Pagkatapos isang pindot mo lang, makakausap mo yung tao sa kabilang dako ng mundo. Super blessed ka na naman. Amen? Hindi niyo po ba napansin? Marami sa mga ordinaryong gamit natin ngayon ay mga bagay na hindi naman naranasan noon na mga hari, na mga reyna, na mga emperador, na mga pinakamayayamang tao nung unang panahon. Misa nga naiisip ko po, baka kung nabuhay po si Haring Solomon ngayon, mas gugustuhin pa niya na tumira sa bahay ng isang ordinaryong Pilipino kaysa sa bumalik sa sarili niyang palasyo. Hindi po ba? Bakit? Kasi kahit na ordinaryo lang ang bahay ng tao, meron siyang ilaw, meron siyang gripo, may electric fan siya, meron siyang ref, may cellphone siya. Kaya kung meron ka ng mga bagay na ito, kapatid, matuwa ka, magpasalamat ka, purihin mo ang Diyos dahil pinagpala ka. Amen? Pero aminin natin, marami pa rin sa atin malungkot pa rin.
Marami pa rin sa atin ang reklamo ng reklamo. Marami pa rin sa atin ang pakiramdam, kulang na kulang ang buhay. Bakit? Dahil ang problema ng tao ay hindi naman po sa kakulangan ng biyaya. Ang problema ng tao ay ang kakulangan ng pasasalamat. Amen? Kapag nasanay ka na kasi sa biyaya, nagiging ordinaryo na ito sa iyong paningin. Ang dati nating pinagdarasal, ngayon binabaliwala na natin. Noon, pinagdarasal mo, sana magkaroon ka ng trabaho. Ngayon, nagkatrabaho ka, nagrereklamo ka naman, pagod na pagod ka dyan sa trabaho mo. Noon, pinagdarasal mo, sana magkaroon ka ng bahay. Ngayon, nagkabahay ka na, nagrereklamo ka pa rin kasi nililinis mo. Noon, nagdarasal ka, sana magkaroon ka na sasakyan. Ngayon, nagkasasakyan ka, nagrereklamo ka pa rin dahil traffic habang nagdadrive ka. Noon, pinagdarasal mo, sana bigyan ka na ng anak ng Diyos. Ngayon, nagagalit ka dahil maingay, magulo yung iyong anak. Hindi po ba? Mga kapatid, hindi naman nagbago ang biyaya. Ang nagbago ay ang puso mo. Amen? At ito po ang nangyari sa Ebanghelyo ngayon. Nakita po ng mga apostol ng ating Panginoon ang maraming tao na sumusunod kay Jesus. Pero hindi nila nakita yung biyaya. Hindi nila nakita ang posibilidad. Ang nakita nila, problema. Ang nakita nila, kakulangan. Ang tanong nila, paano natin pakakainin ang mga taong ito? Kaya tingnan nyo yung tono, yung sinasabi nila kay Jesus. We have nothing but 5 loaves and 2 fish. Napansin nyo yung salitang ginamit nila. Ang sinabi nila, we have nothing. Samantalang kung tutuusin mo, hindi naman sila walang-wala eh. Hindi po ba? Meron silang 5 tinapay, 2 isda. Hindi yun nothing. Hindi po yun wala. Hindi po ba? Maliit lang. Pero kahit na maliit, biyaya pa rin. Amen? At di ba, maraming mga tao ngayon ang ganyan. Kapag ang tingin mo sa mayroon ay wala, kahit na punong-puno na ng biyaya ang kamay mo kapatid, pakiramdam mo, kulang ka pa rin. Pakiramdam mo, miserable ka pa rin. Yung may bahay ka na, pero tingin mo, wala pa rin. Yung may pamilya ka na nagmamahal sa'yo, pero ang tingin mo, wala pa rin. Yung malusog ka, pero ang tingin mo, wala pa rin. Yung may trabaho ka, sumisweldo ka, may pera ka naman, pero ang tingin mo, wala pa rin. Yung may pagkain kang kinakain araw-araw, pero ang tingin mo, wala pa rin. Mga kapatid, marami pong mga himala ang namamatay, hindi dahil kulang ang pagpapala, ang biyaya na galing sa Diyos. Maraming mga himala ang namamatay dahil kulang tayo sa pasasalamat. Amen? Alam ba ninyo kung saan po nagsimula itong himala ng ating Panginoon, yung pagpaparami ng tinapay? Hindi po nagsimula yung milagro nung pong nagmultiply, dumami yung pagkain. Nagsimula yung pagpaparami, yung milagro na ginawa ni Jesus noong natanggap niya yung maliit na meron sila. Hindi po sinabi ni Jesus, hintayin natin na maging 50 ang tinapay bago ko magpaparami. Hindi po. Pansinin niyo anong sinabi ni Jesus. Bring them here to me. Ilapit niyo sa akin. Ibigay niyo sa akin yung maliit. At ang maliit na binigay sa Diyos, tingnan niyo, naging sapat. Nabusog ang libo-libo. Ilan po yung mga taong napabusog ng ating Panginoong Jesucristo? 5,000 daw yung mga lalaki. Hindi pa nabilang yung mga babae at yung mga bata. Mas marami po yung mga babae, mas marami po yung mga bata. Easily, siguro po, mga 15,000 to 20,000 yung mga taong ito. Saan nanggaling? Noong nilapit yung 5 tinapay, 2 isda kay Jesus. Kaya marahil, ang himala na hinihintay mo, nasa loob na ng bahay mo. Yung himala, milagro na hinihintay mo sa Diyos, nandyan na sa pitaka mo, nasa pamilya mo na, nasa trabaho mo na, nasa isip mo na,
nasa katawan mo na, nasa talento mo na. Mga kapatid, alisin mo yung nothing mentality mo at diyan makikita mo uulan ng grasya, pagpapala sa buhay mo. Huwag mo sabihin na, wala akong mabibigay, wala akong talento, wala akong alam, wala akong halaga, wala akong kwenta, wala akong pera. Ang tanong, talaga bang wala? Di ba? Meron naman. Ito po, tapatan lang, no? Bawal po magsinungaling. Wala ba talaga kayong pera? Meron o wala? Ha? Ba't tahimik kayo? Ayaw nyo sumagot, no? Ha? Baka mabuking kayo. Ha? Ulit. Wala ba talaga kayong pera? Meron o wala? Meron. Hindi po ba? Huwag mo sasabihin wala kung meron naman. Daig pa kayo ng mga nagpapalimos eh. Hindi po ba? Yung mga nagpapalimos, kahit na humihingi lang yan. Bibigyan ng bariya, meron na sila. Papasalamat sila. Kahit na marami kang utang, basta't meron kang tinatagong pera, meron pa rin yan. Amen? Huwag mong sasabihin, wala yung meron naman talaga. Baka kaya naghihirap ka, baka kaya nagiging mas mabigat ang iyong karanasan kasi nanggagaling din sa'yo. Sinasabi mong wala yung meron. Amen? Isa pa pong tanong, wala ka ba talagang magagawa dyan sa iyong problema? Wala ka ba talagang magagawa dyan sa iyong asawa, dyan sa iyong anak, dyan sa iyong kapatid, dyan sa iyong trabaho, dyan sa iyong sakit? Meron naman eh. Hindi po ba? Sinasabi mo, wala ka nang magagawa. Pero ang totoo, pagod ka lang. Amen? Huwag mo sabihin na wala kang magagawa, pero ang totoo, nagsawa ka lang. Kung pagod ka, magpahinga ka. Kung nagsawa ka, mag-relax ka. Pero meron at meron ka pa rin magagawa. Gusto mong baguhin yung taong napariwara? Lapitan mo siya, yakapin mo siya, halikan mo siya, damayan mo siya, at ipagdasal mo siya. Meron po kong kakilala, binibigyan naman ng gamot para gumaling siya. Pwede naman po siyang maopera para mas lumakas ang kanyang pangangatawan, magkaroon ng lunas ang kanyang karamdaman. Pero alam niyang ginagawa niya, ayaw po niya uminom ng gamot. Pag pumupunta po siya sa doktor, ninenervyos siya, natatakot siya. Meron naman magagawa eh. Hindi po ba? Pero ano ang problema? Nag-uumpisa sa tao, sinasabi niya, wala. Mga kapatid, tandaan niyo po, ang karanasan ay nag-uumpisa sa paningin. Kapag ang tingin mo wala, wala ka talagang mararanasang mabuti. Amen? Pero kapag ang tingin mo meron kang mabuting matatanggap. Amen? At para makita natin ang mabuti sa ating karanasan, sa ating buhay, magpasalamat ka. Remember, gratitude, thanksgiving opens our eyes to God's blessing. Kaya nga po, balikan niyo yung ebanghelyo. Ano pong ginawa ni Jesus nung binigay sa kanya yung 2 isda, yung 5 tinapay? Sabi, nagpasalamat siya sa Diyos. At tingnan niyo, pagkatapos siya nagpasalamat, dumami yung kakaunting pagkain. Tandaan niyo po, ang pasasalamat ay ang umpisa ng himala. Kapag natuto kang magpasalamat sa Diyos, ano man ang sitwasyon ng iyong buhay, magugulat ka. Gagamitin ng Diyos yung kakaunti dyan sa iyong buhay, parang yung ginawa niya sa 5 tinapay, 2 isda. Pakakainin ka niya, bubusugin ka niya, palalakasin ka niya, pagpapalain ka niya, babaguhin ka niya. At makikita mong aapaw ang sobra-sobrang grasya. Amen? Maganda pong pagmunihan ito. Ano ba yung mga madalas na iniisip ko sa aking buhay na wala o baliwala na sa totoo naman ay pagpapala? Meron pong isang kwento tungkol po sa isang pari na na-assign sa isang simbahan, sa isang parokya. Kwento po niya, mag-isa lang daw po siya sa kumbento. Wala siyang ibang kasamang ibang pari. Kapag sumasapit na daw po ang gabi, sobrang tahimik doon sa kumbento, nagiging lonely siya. Wala po siyang makausap, wala po siyang kasabay na kumain. Parang nalulungkot siya. Kahit na po pari siya, siyempre dumadating din naman po yung pagkakataon ng kalungkutan sa kanya.
Pero meron pong isang pamilya naging malapit po dito sa pari. Paminsan-minsan, siya po ay iniimbitahan, pinapapunta doon sa bahay nila para makasabay nilang kumain yung pari. At yung pamilya daw pong yun, meron silang kambal na apo, 4 years old, pareha pong babae. Isang araw, habang nakikipaglaro daw po yung pari dito sa dalawang bata dito sa kambal, napansin daw po nung pari yung Barbie doll nung bata. At ngumiti daw po yung pari, nagbibiro. Sabi ng pari doon sa bata, pwede mo bang bigay sa akin, pahiram mo sa akin si Barbie? Kasi mag-isa lang ako sa kumbento, para naman meron akong kasama, sabi po ng pari. Yun daw pong maliit na bata na patingin sa pari. At sabi nito, na kinagulat ng pari, sabi ng maliit na bata, Father, hindi niyo po ba kasama si Jesus sa kumbento? Biglang natahimik po yung pari. Para daw si Jesus, yung mismong nagsalita sa kanya sa pamamagitan po ng musmos. At sabi ng pari sa kanyang sarili, oo nga naman, bakit nasabi kong mag-isa ako kung kasama ko naman talaga si Jesus araw-araw? Mga kapatid, hindi po ba ganyan tayo minsan? Marami mga pagkakataon, hindi naman talaga tayo kulang. Nakakalimutan lang natin ang mga biyayang pinagkakalob ng Diyos sa atin, nasa tabi na natin. Kapag may problema, ang nakikita lang natin ay yung hirap, yung sakit. Hindi po ba? Kapag merong isang taong nang iwan sa iyo, akala natin wala na nagmamahal sa atin. Kapag nawalan tayo ng pera, akala natin wala nang pag-asa. Kapag may sakit tayo o may karamdaman, akala natin iniwan na tayo ng Diyos. Pero ang totoo, hindi tayo iniiwan ng Diyos. Tayo lang madalas ang nangiiwan sa Diyos. Hindi tayo iniiwan ng Diyos. Tayo lamang ang nakakalimot sa Kanya. Hindi po ba? Kaya napakaganda po ng unang pagbasa, nakaka-inspire po itong mga salita ng Diyos galing po sa sulat sa libro ni Propeta Isaias. Sabi ng Diyos, come, all you who are thirsty. Come, all who have no money. Wow, isipin niyo po yun, no? Pag sinasabi mo, wala kang pera, lumapit ka sa Diyos. Pero pansinin niyo po, hindi sinabi ng Diyos na lumapit kayo sa akin, kayong marami ng pera. Hindi rin sinabi po ng Diyos na lumapit kayo sa akin, kayong mga walang problema. Wala din po tayong narinig galing sa Diyos na lumapit kayo sa akin, kayong mga karapat-dapat. Hindi po. Ang sinabi ng Diyos, come, lumapit. Walang kondisyon, kahit sino ka pa, kahit pagod ka, kahit sugatan ka, kahit na wala ka maipagmalaki, kahit na hirap ka, wala ka maibayad, lumapit ka pa rin sa Diyos. Dahil ang Diyos sapat na para punuin Kanya. Amen? At napakaganda ng pangako ng Diyos sa atin. Sabi niya, pag lumapit tayo sa Kanya, pag nakinig tayo sa Kanya, tayo daw ay mabubuhay. Hindi niya sinabi na mag-ipon kayo at mabubuhay kayo. Hindi rin sinabi ng Diyos na lumapit kayo sa akin. Hindi rin sinabi ng Diyos na magpasikat kayo, sasaya kayo. Simple lang ang sinabi niya. Lumapit kayo sa akin dahil sa Kanya ang buhay at buhay walang hanggan. Amen? Mga kapatid, marahil ang dahilan bakit pakiramdam natin ay kulang tayo ay hindi dahil kulang ang biyaya ng Diyos. Pakiramdam natin tayo ay kulang dahil nakakalimutan lang natin palagi kasama natin ang pinagmumulan ng lahat ng biyaya ang Diyos. Kapag kasama mo si Jesus, kahit yung simpleng pagkain mo, parang nagiging piyesta. Amen? Kapag kasama mo si Jesus, kahit na maliit ang bahay niyo, nagiging tahanan ng kapayapaan. Kapag kasama mo si Jesus, kahit na gaano kahirap ang buhay mo, nagkakaroon ka ng pag-asa. Kapag kasama mo si Jesus, kahit na may luha, may lakas ka pa rin. Kapag kasama mo si Jesus, kahit na may dala kang krus, may kapayapaan ang puso mo. At yan ang mensahe ng mabuting balita ngayon. Hindi lamang tayo pinupuno ni Jesus ng pagkain ng tinapay. Pinupuno niya tayo unang-una ng kanyang
presensya. Dahil ang puso kasama si Jesus. Kahit nakaunti ang meron, pakiramdam mo, super blessed ka. Pinagpapala ka ng sobra-sobra. Kaya magdasal po tayo sa banal na misang ito. Hari nawa, unang-una, alisin natin yung nothing mentality. Huwag mong sasabihin, burahin mo na sa iyong bokabularyo yan. Huwag mo nang babanggiting wala. Ang palagi mo sabihin, meron. At sundan mo sa pasasalamat. Dahil kapag palagi kang nagpapasalamat, makikita mo ang mas marami pang pagpapala. Kapag ikaw ay nagpapasalamat, diyan nag-uumpisa ang milagro at himala galing sa Diyos. At manatili kang malapit sa Diyos. At makakatanggap ka pa ng mas umaapaw na grasya. Siksik, liglig, at umaapaw. Amen. Tumayo po tayo, pahayag natin ang ating pananampalataya sa Diyos. Sabihin natin, sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay namang muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto't maghuhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang Diyos ay nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan, ay tinatawag tayong magmalasakit sa isa't isa. Buong tiwala tayong manalangin. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahan, naway tularan niya si Kristo sa pagtatanggap sa lahat, lalo na sa mga nasasaktan at napapabayaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng mundo, naway gamitin nila ang kanilang kapangyarihan upang labanan ang kawalan ng katarungan, pang-api at gutom. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating parokya, naway walang kapwa ang naiiwang nagugutom o nag-iisa, kundi naaalagaan sila sa pamamagitan ng ating kabutihan at pagtutulungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos, banggitin ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Diyos, ang lahat ng aming tinatanggap ay mula sa iyo. Linisin mo ang aming puso upang sa pakikipagbahagi namin sa banal na Eucharistia, may bahagi rin namin ang iyong buhay at pag-ibig sa iba. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Diyos, tanggapin mo
Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay namin sa iyo sanang kalugdan. At kami gawin mong hain sa iyong laging nakalaan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal sa pag-ibig mong pinunla sa sangkatauhan. Ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakan. Nakalaan mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. In the presence of our God, as we gather here in Christ, feel the Spirit breathe upon us, the breath of life, grace and divine. We have come to break the bread. We have come to share our lives. Let us bring these fruits to the table. The love of God, yours and mine. Anda ni Cristo. Anda ni Cristo. Behold the body of Christ, Jesus our Savior and life. Rejoice, O people of God, we are the body of Christ. Inanyayan ko po kayong lumuhod para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Jesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa.
Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang pangalan ng mga kapatid natin pinagdarasal na sana'y mabilis na sila ay gumaling at makaranas ng kaginhawahan sa kanilang karamdaman. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyong natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aliwin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa namang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kawan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala nang iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na mukha ni Jesus. Kaawaan mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin araw-araw upang kami hindi mo pinagkakaita ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos ng kaligtasan. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, muli po, tandaan niyo, alisin niyo yung nothing mentality. Iwasan yung sabihin na wala, na sa totoo naman ay meron. Pansinin niyo po, dahil po sa pag-uugaling yan, hindi po dumarami yung pagpapala sa ating buhay. Hindi ka makakaranas ng himala kung palagi mo sinasabing wala. Dahil kapag ang tingin mo diyan sa binigay ng Diyos sa iyo ay wala, hindi mo ilalapit yan sa Diyos, hindi ka lalapit sa Diyos, anong babasbasan ng Diyos sa iyong buhay? Anong pararamihin ng Diyos sa iyong buhay? Kapag inalis mo, tinigilan mo sinasabi yung wala at sinabi mo, meron, at kahit na yung kakaunti, meron, pag nilapit mo yan sa Diyos, yan ang gagamitin ng Diyos para mag-umpisa ang pagpaparami, ang pagpapala sa iyong buhay. But secondly, please be grateful always. There is always a reason to be thankful to the Lord. Isipin niyo po, kamukha na sinasabi ko kanina, you are one of the most blessed person in the whole history of mankind. Bakit ikaw ay isa sa mga pinagpalang tao sa buong kasaysayan ng mundo? Kasi ang dami mong natatamasa ngayon na hindi naman naranasan na mga hari, na mga reyna, na mga emperador, na mga mayamang tao nung unang panahon. Hindi po ba? Pero bakit hindi natin napapasalamatan ito? Nasanay na tayo eh. Hindi po ba? Kapag nasanay ka na, diyan madalas binabaliwala mo yung pagpapala na pinagkakalob ng Diyos sa iyo. Ako po araw-araw, nagpapasalamat ako unang-una sa dentista ko. No? Shout out po sa akin dentista. Isipin niyo po, kung wala tayong mga dentista, sumakit yung ngipin mo, makakatulog ka. Ang hirap kaya, hindi po ba? No? Kahit na marami kang problema, pag sumakit yung ngipin mo, yan yung pinakamalaki problema mo. Hindi po ba? No? Papasalamat po ako. May dentista tayo. Pag sumakit yung ngipin mo, agad. Merong taong tutulong sa'yo para gumaling. Papasalamat din po ako sa aking ophthalmologist. Kung nabuhay siguro ako noong mga panahon ni Rizal o panahon nila Haring Solomon, wala pa pong nakaimbento ng salamin. Diba? Ang hirap siguro maglakad. Ang hirap siguro makakita.
Hindi po ba? These are the little graces, the little blessings that we receive, and yet we take them for granted. Maybe that is one of the reasons why you are miserable. Hindi ko po sinasabi na huwag niyo pong bigyan ng pansin yung inyong mga pagsubok. Of course, may iba-iba po tayong mga problema. Kailangan mo yang harapin, kailangan mo yang yakapin, kailangan mo yang tanggapin. Hindi po ba? Pero huwag kang magpapalunod dyan sa iyong problema. Iangat mo ang iyong ulo. Kamukha ng ginawa ni Jesus. Tumingala daw siya sa langit at nagpasalamat siya. At doon nag-umpisa ang pagpaparami ng kakaunting pagkain. So, the next time that you're feeling sad, feeling depressed, feeling miserable, yes, acknowledge your pain. No? Name it. Acknowledge it. Embrace it. And yet, do not forget to lift your head high. Look at God. Thank the Lord. And it is there that your miracle, your blessings would start. Magandang pong pagmunihan yan. Ano yung mga bagay na sinasabi ko sa aking buhay? Wala. Ano yung mga maliliit na bagay na binabaliwala ko na sa totoo naman ay pagpapala galing sa Diyos. Be grateful so that you may feel great. Be thankful so that your miracle would start today. Sumayo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.